Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat doon. Thank you. Diwata. Kilala po siya bilang Diwata Florito. At maraming salamat sa iyong introduction doon. Malay mo, pagdating ng panahon, ikaw rin ang maging konsihal ng bayan ito. Malay mo, isa lang may papayo ko sa iyo, namin natin ang pagmamahal at pagsiservisyo sa ating kapwa Pilipino. Yan ang po may papayo ko sa iyo. Ako yan naman po ang aking ginagawa. Kaya po ako narito sa mga nabahaan, ng mga nakarang buwan. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa, magtulungan lang po tayo. Ang gamit naman nalalabhan, ang damit na bibili, ang pera kikitain. Subalit yung pera kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever. Importante po buhay tayo at magtulungan po tayo. Ako naman, nandito po ako tutulong sa inyo sa abot ng aking makakaya at bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Kanina may narinig po ako nagpapasalamat. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po. So, mga kanyang ilang beses na po ako nabalik dito. Ito mismo, napuntahan ko rin po noong nakarang 4 na taon na before the pandemic. At huwag kayo mag-alala, ako naman kahit sa sulong ng Pilipinas, pinupuntahan ko yan, makatulong sa mga pasyente, ibawa sila manang kanina, mga wheelchair sa kanila, mga cane, mga crutches. Gusto ko po makatulong sa mga pasyente. At sa aming makakaya, kung meron kayong mga pasyente, kailangan dalhin po sa Manila, sa Heart Center, may mga malasakit center po doon. At tandaan po natin, meron po kayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. At meron po kayong 4 na malasakit center dito po mismo sa Bulacan. Paalanan ko na lang po, Johnny Villanueva, Bulacan Medical Center sa Malolos, Rogaciano Mercado Memorial Hospital sa Santa Maria, at sa Ospital ng San Jose sa Bulacan. At yung iba sa inyo, pupunta raw sa JBL sa Pampanga dahil malapit na po dito. Lapitan nyo na po yan. Pwede kayo lumapit sa mga malasakit center. Kasama na po ang sa JBL. At bukas po ang aking opisina. Lapitan nyo si Mayor o si Vice Mayor o inyong mga konsihal. Yan po ang naging una kong prioridad, malasakit center. Pangalawa po, Super Health Center. Iba rin po ito. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Nag-usap po kami ni Mayor kanina, pagdating po ng panahon, pag-qualified naman kayo, maglalagay rin po tayo dito ng Super Health Center sa inyong bayan po. Na talumpik. Para yung mga buntis na nila anak dito, hindi nyo na kailangan pumunta ng mga hospital. Pwede na dyan yung konsulta lang. Dahil lahat po ng Pilipino, membro naman po ng PhilHealth. Diba? So yan po ang Super Health Center. Meron na po 18 na itatayo sa Bulacan. Pakalanan ko na po. Giginto, Pandi, Balagtas, Bulacan, City of San Jose, Kawayan, San Miguel, San Rafael, Angat, Baliwa, Marilao, Ubando, Paubo, Claridel, San Ildefonso, Doña Remedios, Santa Maria, Santa Cruz po ang mga Super Health Center na tatayo sa buong probinsya ng Bulacan at meron po itatayo na mahigit 6 na raan sa buong Pilipinas. Meron na tinayo doon sa Pinoy, Batangas, Casa Island. Noong unang panahon, 2 oras yung biyahe. Ngayon po, nandun na yung Super Health Center. Meron po sa Lake Cebu, sa South Cotabato, may buntis doon ang anak bago pa ako dumating. Tuwang-tuwa si Mayor at Kapitan. Sabi nila, papangalanan raw nila sa akin yung bata. Pagtingin ko, babae yung bata. Sabi nila, sir, pangalanan namin ang bongga. So magkakaroon po ng mahigit 6 na raan. Pangatlong prioridad ko po, Regional Specialty Center. Ayun po, nasa screen nyo, yung mga heart center, kidney center, lung center, cancer center, geriatrics sa matatanda, neonatal, ito po mga brain and spine ortho, mga buto. Operation dyan, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas para hindi nyo na kailangan bumiyahe pa ng Manila po. Regional Specialty Center, priority ko yung Pangulo Marcos, ako po, principal sponsor ng kapas na yan.
Chairman din po ako ng Committee on Sports. Gusto ko pong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Ayun po, meron na tayo eskwelahan sa New Clark City. Yung mga anak nyo, kung gusto mag-training at the same time, atleta, scholar, pwede na pong pagsabayin at pag-aaral at ang kanilang pag-training. Isa po ako sa author niya at co-sponsor. Meron din po ako batas na isinusulong rin po, din pa po ito, Philippine National Games. Sinusuportahan ko yung atleta. Konsyal, mayor, kung meron kayong mga paliga rito, susuportahan ko po. Gusto kong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Through sports po ito. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy. Mga kababayan ko, ako rin po ang chairman ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo ang kinabukasan ng bayan ito. Aral kayo na mabuti, maging masaya po ang inyong nanay at tatay kapag nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Sino may gusto ng bola rito? May bata ko rito? O, rito, rito. Nag-hack na ito ha, nag-off. Okay. Ano ba ako? Tam. Nag-overheat ha. Nag-overheat. Nawala. Babae bata, babae, tulong! Pasok! Boss, nag-overheat. Nag-overheat po. Nag-overheat. Nag-overheat po. Nag-overheat. Nag-overheat. Okay, nagdala, marami po akong dalang bola ngayong araw na ito. At sa inyo po yan. At mga kababayan ko, nangin kong bigyan ng bola. May dala po ako, bago ko papagatin yung mga dala ko, gusto ko muna pasalamatan ang ating mga opisyalis, no? Ang ating masipag na mayor, si Ma'am Ler Faustino, palapakan po natin. Ang ating napakatagal na nabis ngayon, nililingkod po sa bayan ng Kalupit, ang ating magiting na Vice Mayor sa Carias Candelaria, palapakan natin. Ang ating mga konsehal, Councilor Jojo Pagdalanan, palapakan natin. Councilor Agnes Pana, palapakan natin. Ang aking pinsan, Councilor Lucy Diego Goreng. Councilor Maureen Torres, palapakan natin. Ating mga aspiring councilor, Nino Torres, palapakan natin. Arnel Lim Ranyola, palapakan natin. Councilor Jen de la Cruz, SK Federation President, palapakan natin. Aspiring councilor Carlo Candelaria, palapakan natin. Ating barangay captain, Kapitan Ruel Cayas, palapakan natin. Mona Dumagit, palapakan natin. Bernadette Cruz, ang ating municipal admin, salamat po. MSWDO Head, salamat po sa inyong servisyo. Lahat po ng mga empleyado po ng MSWDO. Salamat sa inyo. Tulungan natin ang mga mahirap natin kababayan. At dito rin po ang ating mga pulis, military uniform personnel, salamat sa inyong servisyo. Kami po ni dating Pangulong Duterte 2018, inuna po namin idoble ang sahod ng pulis military 2018. At hindi po magiging successful na labanan po ang illegal na droga kriminalidad, hindi po dahil sa inyo. Palakpakan po natin ang ating kapulisan. And Lieutenant Colonel Crispon Yaman Saras, salamat po sa inyo. At nandito rin po ang ating kaibigan, si Mr. Efectivo, Philip Salvador. Palakpakan natin. Nandito rin po ang ating mga kasamahan na sa gobyerno. Salamat po sa mga tumulong. Mga kababayan ko, may dala lang po akong tulong sa inyo. May dala po akong mga Jollibee. Kumain na kayo? Kumain na kayo?
Hindi nyo nga ako tinirahan. May dala rin po ako mga grocery packs po para sa inyo lahat. May dala rin po akong face mask at may dala rin po ako vitamins. Sa vitamins, pagpalakas ng inyong resistensya. May dala rin po, lahat kayo may tissue. May dala rin po akong mga t-shirt lahat kayo at meron po akong dalang mga kalendaryo at may paparapol din po ako sa inyo ngayong araw na ito. At ngayong araw na ito makakatanggap po kayo ng financial assistance sa pakikipagtulungan po namin sa LGU. Sabi ko kay Mayora, kung nabahaan kayo, tutulong po ako dyan at ito na po yung ngayon, mabibigyan po kayo ng konting financial assistance. Palapakan rin po natin si Mayora. At magpaparapol po ako sa inyo ng isang bisikleta. Ayan. Yung next batch bukas, sabihin ko sa kanila, meron rin po ako ipaparapol sa kanila. Ibang batch naman po yun. Gusto nyo dagdagan ko yung bike? Sige po, dahil mahal ko kayo sa Kalumpit, gagawin kong 2 bisikleta. Gusto nyo dumami yung 2? Sige po, hatiin nyo, isang gulong kayo. Wala na, purdoy na. Alam mo yung purdoy? Wala na, buslot na pulsa. Kasi ako, kinahanap ko yung pera ko kanina, nakuha ko, supply na lang. Sabi ko, mahal na purdoy ko sa gwapo. Pero dadagdagan ko ng 2 cellphone. So po, pwede pagtawag, pwede nyo gamitin sa pagtrabaho ninyo. Ito po, cellphone. At meron din po kayo paparapol na 2 sapatos sa panglalaki, 2 sapatos sa pangbabae, at isang relo. Yung relo ko ipaparapol ko rin po. So, yun po ang inyong ngayong araw nito. Ingat kayo at sa mga beneficiaries bukas po. Hindi man ako makadala ng personal. Kung narinig niyo po ako ngayon sa inyong dito sa screen. Mahal na mahal ko kayo lahat at bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Mga taga Bulacan, Kalumpit, tawagin ko na po akong Kuya Bongo ninyo. Kahit saan tayo magsalubong, Kuya Bongo, Bongo, o Senador Bongo, okay lang. Pero pag matanda kayo sa akin, huwag niyo naman akong tawagin Kuya. Diba? Siyempre, ka naman tawagin mo akong Kuya Bongo. Madali naman tandaan pangalan ko, pupunta kayo ng Maynila pag traffic. Ano yung traffic light? Ano yung green? At pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok, chok store? Anong tawag sa mahilig sa alak sa Tagalog? Laseng? Sino laseng ko sa inyo? Tasak kamay. Ano ka? Volunteer lang, volunteer. Isang taso. Sumanong, halika, nakaputi ng buhok. Ano ba yun? Mga kababayan ko, meron lang akong paalala. Meron akong paalala sa lahat ng mga lasenggo. Huwag ko kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Ako na naman ang maalala nyo pag kayo ay na... Bongo. Ano yung hindi mo na paalala ko? Huwag ito ako yung trato na ibang tao para lang tayong kapitbahay. Alam niyo anong kinakain niyo? Ganun yung kakainin ko. Yung nandiyan kanina sa... Yung mga paborito ko yung mga kwek-kwek at saka mga fishball, wala akong pili. Tingnan yung Facebook ko, halos araw-araw. Pagkain ako dun sa tabi-tabi. Kaya wala po akong kaarte-arte sa katawan. Salamat po sa inyo lahat. Meron pa akong tanong sa inyo, anong paborito nating araw dahil walang trabaho? Linggo. Anong paborito hotel ni Philip Salvador?
Ayun talaga, hindi pa nga ako nakakapagsalita eh. Ngayon na. Sandali, ngayon ko lang nalaman sa kalumpit. Napakarami pala. Napakaraming marites. Nakita niyo po, di ba, tanungin mo sila, anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa Sandali akin? lang. Ano ang tawag nyo sa ating butihing senador? Mister? Mister? Ano ang tanging bisyo ni Senador Bongo? Ang ano? Mag-servisyo. Partner, please. Siya naman, nakita niyo sa tarpaulin niya, ang pangalan niya Ipe, di ba? Ang pangalan niya Mr. Epe Ibo. Ano ang kanyang bisyo? Ano ang may mabilit ko, partner? Pwede ba dyan ka muna magkaroon? Pwede ba dyan? Dali ha. Ang bisyo ko, magservisyo, ano bisyo ni Ipe? Sinungaling. Dito ka magtanong. Dito ka magtanong, partner. Walang magsasinungaling ka. Kapit-bahay mo lahat siya. Ang tawag niya sa akin, Mr. Malasaki. Yes. Ang bisyo ko ay ang bisyo. Ang tawag niya sa kanya, Mr. Epe. Ano ang kanyang bisyo? Oo na! Sige na, payag na ako. Inaamin ko yan ng aking kabataan. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to, oy! Ano ba naman kayo? Magkababayan tayo, tingnan marinaw lang ako. Kayo naman. Pambira kayo, pero ito lang ang aking pagkakataon. Ito lang ang oras para masabi ko sa inyo. Pwede bang patawarin niyo na ako dun sa pinagdaanan ko ng aking kabataan? Patawarin niyo na ako kasi wala naman po akong magagawa. Si Vice Mayor, walang magagawa. Itong ating mga konsihan, walang magagawa. Kung itong anyong ito'y nirigalo sa amin ng Panginoon. Diba? Pwede ba Pwede ba ang magtanong? Meron din bang tumangkilik sa inyo sa aking mga pelikula noon? Totoo ba yan? Wow! Alam mo ba, mga kababayan ko, naging inspirasyon ko kayo. Lahat ng mga Pilipino tumangkilik ng aking mga pelikula noon. Nandun na ho kayo sa aklat ng aking buhay sa pagiging artista kung hindi na po mabubura yan. Ang aking po magagawa sa inyo ngayon, alam makapagpasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik ng aking pelikula. Akala ko po nagawa ko na ang lahat. Dahil sa mga pelikula kong ginawa, wala akong ginawa kundi ipagtanggol ang mga mahihirap, ipagtanggol ang mga akin. Naisara ko yung libro ko, Salamat Panginoon, sabi ko. Tapos nakilala ko po ang taong ito. Nabago ko ang pananaw ko sa buhay. Nakita ko po sa kanya ang realidad. Ang realidad ng pag-aaruga, ang realidad ng pagmamalasakit, ang realidad ng pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Yan po si Senador Bongo. Ang kauna-unahang senador, limit sa inyong malaman, kauna-unahang senador na naglapit ng gobyerno sa pinakamahihirap na mahirap para hindi na ito mahirapan ng umabot sa gobyerno ang mahihirap. Yan ang ating senador. Tignan ha, ilang dekada, ilang administrasyon ang tumaan, ilang nasyonal na senador. Naisip ba nilang bigyan kayo ng malasakit center? Yan ang tanong ko sa inyo. Naisip nila ba yan? Isa lang mo ang nag-isip niyan. Hindi pa sa senador, yan na po ang gusto niyang gawin kung siya'y pagpapalain. Ang mabigyan kayo ng malasakit center para hindi na kayo naliwakan na. Matakot ba sa magpa-check up? Wala kayong pera. Matatakot kayo, walang pambayad ng ospital. Pero si Senador Bongo, yan ang unang ginawa.
at mabigyan kayo ng libre ospital na tulungan kayo. 166 malasakit centers all over the Philippines. Siya po nag-isip niyan. Hindi siya pinto dyan. Nag-isip muli siya ng super health centers. Binanggit niya po kanina, 18 super health centers dito sa Bulacan na. Isipin niyo po yan, hindi pa rin siya tumigil dyan. Regional Specialty Centers, siya pa rin po lahat yan. Sino ang una sa puso't isipan niya? Sagutin niyo po ako ngayon. Ang tao, tandaan niyo po, itong aking kaibigan, kung ako'y inidolo na noon, ito po ito, hindi ako naiiyak sabihin, ako'y proud sabihin, idolo ko po yan. Dahil na po ang senador na nakikita ng taong bayan may eleksyon o wala. Makikita nyo, maaabot nyo, makakabayan nyo, mayayakap nyo. Mararamdaman nyo. Yan si senador po. Kaya nga po ako na-inganyo eh. Sabi ko sa kanya, partner, grabe, naimbit ako sa ginagawa mo. Really ba ito nakikita ko sa'yo? Sabi niya sa akin, yung sinabi niya sa'yo kanina, diwata. Kung papasok ka sa politika, isa lang ang tandaan ninyo. Unahin niyo ang kapwa natin Pilipino, binibigay magkaroon. Yan po ang nakita ko na sa kanya. Yan po ang napatunayan niya na. Una kayo, pagmamalasakit na sa inyo, at ang serbisyo niya may iiwan sa inyo. Tandaan yan, Senator Bongo. Nainggan po ako. Ngayon po, gusto ko magbukas ng panibagong aklat sa ating buhay. Pwede mo ba ako magbukas dito? Pero ngayon, hindi na artista. Sa politika po. Una po humingi ako ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, muli ako umaabot sa inyo. Pwede po ba kayong maisama muli sa ating at ang buhay nyo bilang politika? Pwede po ba yun? Bakit nababayan ko bulakan nyo? Bulakan nyo! Ito po tandaan ninyo. Lahat ng serbisyo ibinibigay sa inyo ni Senator Bongo. Gagawin ko rin po para sa ating mahal na Bulacan. Kahit sa sulong kayo ng Pilipinas, kahit sa kadulutuluhan ng Pilipinas, tandaan nyo to, ilagay nyo sa puso't isipan ko. Lindolin kayo, bagyuhin kayo, bahain kayo, masunugan kayo. Hindi nyo na kailangan panguliyaw na saklono sa Senado. Si Senator Bongo po mismo ang tatawag sa inyong mayor upang alamin, ano po ba ang pwede kong maitulong sa inyong lugar? Yan, si Mr. Malasakit. Yan, ang senador ng tanging visual band service. Senator. At sabay mawala na rin sa inyo. Yung inisip nyo kanina. Ako po si Mr. Epektibo. Hindi, babae. Isang tanong muli, mahal mo ba ang ating best friend, Senator Bongo? Mahal mo si Mr. Malasakit? Mahal mo si Mayor, si Vice Mayor? Kalumpit! Paano naman ako? Pwede po ba ako makahilingan ng inyong konting pagmamahal? Pwede po ba yun? Lagi po natin manahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo magkakamali sa ating patutuhan at mga magiging desisyon sa buhay. Ako po si Kenneth Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Respeto po sa kanilang lahat. Ako po yung istulang artista lamang. Pero ako po yung artista magiging epektibo, maglilingkod at magseservisyo po sa masa ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panahon ko. Yan po.